Dala ang mga kakailanganin sa gagawing proyekto, excited nang naglakad si Carlo pauwi. Ingat na ingat siyang malukot at madumihan ang biniling mga papel na iba't iba ang kulay, glue at illustration board. Magaan niyang niyakap ang plastic na kinalalagyan ng mga iyon. Pagliko niya sa kanto, may narinig siyang pumaswit. Binaliwala niya ang narinig. Dumiretso lang siya sa paglakad. Naramdaman niyang tila may mga matang nakatutok sa kanya. Kaya nang may pumaswit uli, mabilis na niyang nilingon. Nasamid siya ng sariling laway nang makita si Dodong. Nakatayo ito at nakasandal sa posteng nalampasan niya. Ilang hakbang lang mula sa kinatatayuan niya. Bahagya pa siyang nagtaka dahil hindi agad ito napansin. At mula sa kung saan, nagsulputan na ang mga kasama nito. 3 sa bandang kanan at 2 sa bandang kaliwa. Nang ibalik ang tingin kay Dodong, nanlamig na ang mga palad niya. Si Dodong may hawak na ice pick at nilalaro sa isang kamay. Napalunok siya. Hindi lang pasa at black eye ang makukuha niya kung gagamitin iyon sa kanya. Nakaramdam siya ng takot, bagamat sinisikap na huwag ipahalata. Hindi kaduwagan ang umiwas sa gulo, lalo na sa ganoong pagkakataon. Palihim siyang naghanap ng maaaring takbuhan. Pagtakbo ang tanging solusyong naisip niya. Bukod sa 6 ang mga ito, may patalim pa. Wala siyang kalaban-laban. Natuon ang pansin niya sa palengke. Kung doon siya tatakbo ay makakaiwas siya. Maraming tao sa loob kaya tiyak na may makakakita at may mananaway sa mga ito. Madali nang makahingi ng saklolo sa paraang hindi kahiya-hiya. Pero hindi pa siya natatapos sa pinaplano ay hinarangan na ng mga ito ang tatakbuhan niya. Isang paraan pa ang naisip niya. Lalansihin niya ang mga ito. Humanda siya sa gagawing pagtakas. Pumorma siya at nagkunwaring tatakbo papunta sa kanan. Ngunit tumakbo siya sa gawing kaliwa ng kalsada. Dahil nalito, magkasalungat ang naging porma ng mga ito sa pagtakbo kaya nagkabungguan. Nakalayo na siya bago nahabol ng mga ito. Ngunit ang bilis niya ay hindi umubra nang matapilok ang isa niyang paa sa busal ng mais na natapakan. Bumagsak siya at hindi nagawang makatayo agad. Nakabulagta pa siya ng abutan ng mga ito. Tarantado ka! Pinahirapan mo pa kami, ha? Tadyak at suntok ang kasunod ng gigil na sigaw na iyon ni Dodong. Wala siyang nagawa kundi sapuhin ang ulo at itago ang mukha sa nakatiklop na mga braso. Hindi na niya mabilang kung ilang suntok at tadyak ang tumama sa kanya. Hindi niya alam kung sino sa mga kasama ni Dodong o si Dodong mismo ang bumibira sa kanya. Nang walang ano-ano'y napahinto ang mga tumatadyak sa kanya dahil sa malakas at galit na sigaw ng bagong dating. Malakas na nagmura. Minura ang grupo ni Dodong. Nagkaroon siya ng pagkakataong iangat ang ulo. Nakita niya ang mabilis na paglapit ni Redentor. Malalaki at mabilis ang paghakbang. Halos tumatakbo na.
Nagpulasan sila Dodong at pasugod na sinalubong si Redentor. May hawak na 2x2 si Redentor. Walang takot na mababakas sa madilim na anyo. Galit na galit nitong pinagpapalo ang bawat malapitan, ang bawat madaanan. Nakita niyang bumagsak si Redentor. Tatayo sana siya para ito tulungan, pero may tumadyak na naman sa kanya. Napuruhan siya, kaya namilipit siya sa sobrang sakit. Si Redentor, halos magliyab sa galit ang mga mata. Nang makitang nasaktan uli si Carlo, ay mabilis siyang tumayo. Muling inihataw ang kahoy na hawak. Palo dito, palo doon ang ginawa. Walang pinipili. Kahit sino sa mga kalabang kumukuyog ay pinagpapalo. Natsambahan niya si Dodong. Tinamaan ito at bumulagta. Nang makita ng mga kasama na bumagsak ang pinuno, nagtakbuhan na ang mga ito. Sumusulak pa rin ang dugo ni Redentor. Gigil na gigil pa rin. Ang pagtitimpi ay wala na sa bukabularyo. Nilapitan niya si Dodong. Gusto niyang makita kung gaano ito katapang. Dalawa na lang sila. Ngayon na ang tamang oras upang magkasubukan silang dalawa. Ipatitikim niya dito ang hindi pa nito natitikman. Punong-puno na siya. Pasasabugin niya ang mukha nito. Ang bungo. Napaurong si Dodong. Ang ice pick na hawak ay nanatiling nakaamba. Tila ba hindi na ang dating Redentor na napapatakbo sa takot ang nakikita. Binitiwan nito ang ice pick, lumuhod, at saka nagmakaawa. Namumutla at bahagyang kumikinig ang katawan. Pati uhog ay sumasama sa luha. Ngunit hindi sapat ang pagmamakaawa nito upang maalis ang galit ni Redentor. Traidor si Dodong. Pinagtulong-tulungang gulpihin si Carlo. Hindi pa sapat ang tinamo nitong mga tama para maging kabayaran sa ginawa nito sa kaibigan niya. Iniangat niya ang 2x2 na hawak at saka ibinuwelo upang ipalo ng malakas. Si Carlo, dali-daling tumayo. Kailangang mapigilan si Redentor sa binabalak gawin. Duguan na si Dodong, iba na ang itsura. Baka mapatay ito ng kaibigan niya. Mula sa likuran ay niyakap niya si Redentor. Itinodo ang natitirang lakas upang hindi ito mabitiwan kahit pumiglas man, upang hindi nito maipalo ang kahoy na hawak. Sinamantala iyon ni Dodong. Gumapang ito palayo sa kanila at saka tumayo at nagmamadaling tumakbo papalayo. Ang ina ka! Kapag nakita uli kita, tutuluyan na kitang hayop ka! Sigaw ni Redentor habang nagpipilit kumawala sa kanya. At nang mawala na ang siga sa paningin, saka pa lang niya binitiwan si Redentor. Sinipa niya ang ice pick patungo sa kanal at saka sumalpak ng upo sa daan. Sapo ang sikmurang sumalo ng napakaraming suntok at tadyak. Naupo si Redentor sa kanyang tabi. Sapo rin ang sikmurang naipit dahil sa mahigpit niyang pagyakap. Pareho silang nagpawala ng maigsing pagtawa matapos magkatinginan. Tumayo ito at pagkatapos ay inilahad sa kanya ang isang kamay. Nang humawak siya, hinila na siya nito patayo. Magkaakbay na silang naglakad pauwi sa sementeryo.
Walang humpay ang bunganga ni Lola Masyang sa kasasalita. Habang sige ang lagay ng gamot sa sugatang mukha ni Carlo, ay sige pa rin ito sa kasisermon. Hindi naman kumikibo ang dalawa. Iyon na nga ba ang inaalala nila? Kung mapapaaway sila, ay tiyak na magagalit ito at masesermonan sila. At kung mamalasin, ay malamang na mapalo pa. Nang si Redentor na ang ginagamot ni Lola Masyang, huminto ito at salitan silang pinagmasdan. Nagkatinginan sina Redentor at Carlo, katumbas ng mga salitang, "Hayan na, yari na tayo." At nang damputin ng lola nila ang walis at tila katipunerang iniangat at iniamba, inihanda na nila ang mga sarili. Alam nilang padadapain na sila sa sahig at mahahataw sa puwit. Kaya laking gulat nila nang bigla itong sumigaw. "Ilang dodong yan! Alibhasa, wala nang babasagin sa mukha niya, kaya ang mukha ninyong dalawa ang gustong basagin. Kapag nakita ko ang tarantadong yan, babambuhin ko ang ulo niyan!" Napanganga silang pareho sa narinig. Nawaring hindi makapaniwalang lola nila ang kaharap. Natigilan din agad si Lola Masyang. "Jesus Mariosep, ano ba itong pinagsasasabi ko?" Natutok pa nito ang sariling bibig. Nagkatinginan silang tatlo at sa isang iglap, nagtawanan ng malakas. Pagkalipas ng ilang araw, inabangan uli ni Dodong ang magkaibigan. Nagkasalubong agad ang mga kilay ni Redentor nang ito ay makita. Iginala rin ni Carlo ang paningin sa paligid. Hinahanap kung saan nakapwesto ang mga bataan nito. Mabilis silang humanda sa paglaban nang maglakad si Dodong pasalubong sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Redentor nang maagap nitong sabihin na naroon ito hindi para rumesbak o gumanti, kundi para umareglo at makipag-ayos. Bagaman hindi pa rin tiwala sa kausap at alerto pa rin sa posibleng patraidor na pagsalakay ng mga bataan nito, nakipag-usap na rin sila. Humingi ng dispensa si Dodong kasama ng mga bataan nito at kinukumbinsi si Redentor na maging pinuno. Maginoong tinanggihan ni Redentor ang alok ni Dodong. Naintindihan naman siya ng siga. Nagkamay pa ang dalawa bilang tanda na ayos na ang usapan nila. Nasimula sa mga oras na iyon, hindi man sila maging malapit na kaibigan, ay hindi na sila magkalaban.